Kumusta po kayo? Ako po si Bal at welcome sa Kwentong Musikero. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ay about basic recording gamit ang sound card at yung BM800 pati yung isang basic din na recording software na Audacity. Marami pa rin kasing nag-message sa akin sa ating channel, yung mga beginner lang sa pagdating sa pagre-recording, mga wala pa silang idea kung paano raw sisimulan, kung paano gagawin at kung ano yung mga kailangan nila. Ngayon, magsimula tayo sa mga pinaka-basic lang muna talaga. So, dalawang klase yung recording na gagawin natin na ituturo ko sa inyo. Yung una, yung recording ng boses at ng instrumento. Gitara yung gagamitin natin mamaya. So, ito yung mga ginagawa ng iba na nagko-cover ng mga songs na gamit yung acoustic guitar nila. Then, yung isa naman is yung gagamit naman tayo ng isang -1 para sa isang cover song. So, lahat yan mamaya, isa-isahin natin. Magde-demo tayo para mas actual yung maging tutorial na to. At pati mga basic na kailangan mong malaman sa connections ng sound card papunta sa yung PC. Pero bago tayo tumuloy, kung bago ka lang sa channel na to, please huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at syempre, i-hit yung notification bell para like kang ma-notify at ma-update kung meron akong mga bagong content na ilalabas. At syempre, i-share na rin natin sa iba para makatulong din tayo. So narito na yung pinaka-basic na setup para sa inyong mga gagawin na cover songs. So simulan natin sa mga pinaka-basic na connections at mga cables na gagamitin natin para dun sa ating sound card. Ito muna yung ating sound card na gagamitin. Ito yung F8 Live. Yung iba siguro sa inyo gumagamit ng V8. Pero same lang yan. Walang diferensya bukod dun sa input ng isang mic natin. Dahil dito, puro mga 3.5 yung ginamit nila. Wala rito yung kamukha dun sa V8 na mas malaki para sa PL na input. So, gagamit tayo ng adapter para makapag-connect tayo ng isang instrumento. So, yung basic function muna ng ating sound card, no? Ito yung ating monitor. Kung meron kang speaker or meron kang headphone. Pero kung recording, syempre dapat headphone ang gagamitin natin. Huwag tayong gumamit ng speaker dahil magkakaroon niya ng delay at ng bleed dun sa ating mic na gagamitin. Magdodoble-doble yung tunog niya. So, dapat headphone lang kapag recording ang ginagawa mo. So, mic volume naman, ito yung magkocontrol dun sa ating dalawang input dito ng mic at ng isang instrumento kung gagamit ka ng instrumento. So, sabay sila na makokontrol mo yung volume nila. Kung may gitara ka, doon ka lang mag-a-adjust sa gitara ng volume mo para doon sa instrumento. Then, meron tayong simpleng equalizer dito, yung bass and treble natin. So, pwede mo timplahin yan bago ka mag-recording. At meron din tayo syempre dito na effects o yung echo na tinatawag nila. Pwede mong gamitin yan. Sa mga cables naman na gagamitin natin, ito yung ating 3.5 to XLR female. Yan. Yan po ikakabit natin sa ating dynamic mic or condenser mic kung anong gagamitin mo. Then yung kabilang dulo naman, yung 3.5 naman is either sa dalawang ito. Pwede kang maglagay yan. So, ang gagawin natin, i-connect ko to dito sa unahan. So, siya yung magiging mic natin. Then yung kabilang side, ito naman yung magiging instrumento natin. Gagamit tayo ng PL para sa mono PL lang siya para sa instrumento. Then gagamit ako ng adapter. Ito yung adapter na gagamitin natin. 3.5 siya tapos PL. Kabit lang natin. Then connect natin sa likod ng sound card. So meron na tayong connection para dun sa instrumento at dito sa ating mic. Ang next natin gagawin is yung connection naman natin ng sound card papunta sa ating PC. So gamit tayo ng cable na kasama nung aking F8 pero yung standard na C-type na pang Android, pwede mong gamitin sa kanya yung sa charger natin sa mga mobile phone natin, Android. Ito. Kukonekta lang natin dito sa charge na nakalagay. Ito yung charging port ng sound card. Same lang yan dun sa V8. So, kukonekta natin siya. Then yung other end yan, papunta naman dun sa ating PC. So, yun yung way na para ma-recognize ng computer natin yung ating sound card. Siya yung gagamitin natin sound card para sa PC at para ma-recognize din yung ating gagamitin
na recording software na Audacity. Once na nagkabit ka sa kanya ng cable papunta sa PC, almost lahat ng software na pang recording magagamit mo na, gaya nung ginagamit ko na Studio One, at ipapakita ko nga sa inyo ngayon yung pinaka-basic ng Audacity naman. So, ang naririnig yung audio ngayon ay itong BM800 na condenser mic. At nakakonekta rin yung aking gitara. Yan, so pwede ako maglagay ng reverb. Okay? Check, check, check. Okay. Yan, so ang next natin is yung Audacity naman. So ito yung Audacity. Napakasimpleng program lang nito. Ito yung pinaka-basic na pwede nating magamit para sa mga beginner na nagsisimula pa lang sa recording. Pwede nyo siyang itry, at ang pinaka maganda sa lahat, syempre, libre siya. Wala siyang bayad, i-download mo lang, Google mo lang sa kanya yung pinaka latest na version na makukuha mo ng Audacity. So, napakasimple ng mga controls niya. Pause, yung play, stop, tapos yung record button natin nandito. So, ang pinaka-simpleng way ng pagre-record niyan is hit mo lang yung record, sample natin, para makita natin yung signal natin kung okay na para makapag-record na tayo. Check, 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 hey, hey. Sound check, check, hey. Sound check, hey. Then play natin. Check, 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 hey, hey. Sound check, check, hey. Sound check, hey. So may nakuha na tayong signal dun sa ating mic, at may tunog na rin yung gitara natin. So ito yung isang klase ng recording na ginagawa ng mga nagko-cover ng song na gumagamit ng instrumento, either keyboard or electric piano or gitara. Ito na yon, pwede kang mag-record diretso. So pwede tayo maglagay ng reverb, depende nga, sabi ko kanina, depende sa inyo kung gusto niyo mag-record ng meron tayong echo. So yung gitara natin may echo na rin kasi nga isa lang yung control nila. Yung control ng volume nung mic natin at yung control ng volume ng ating instrumento is isa lang. So para magpantay lang siya, meron naman tayong sariling control ng volume dito sa ating instrumento or sa gitara. Doon lang tayo mag-a-adjust. Gawin natin, kuha lang tayo ng ilang mga takes, record lang natin, at kung pakiramdam natin na pantay na yung instrumento at yung boses, then pwede tayo mag-proceed sa ating recording. Check, hey, hey. Then ang isang klase naman ng cover song na ginagawa ng iba, o minsan ginagawa ko rin, is -1 naman. So kung meron kang -1 na naka-ready na, itadrag natin dito sa ating Audacity. Halimbawa, sample tayo ng -1. Yan. Simpleng drag and drop lang ang gagawin natin. Then lalabas yan dyan. Then meron tayong sariling control ng ating volume dito sa taas. Kung masyado malakas yung -1 para dun sa boses, pwede tayo magbaba. Yan. Pero pakinggan muna natin. So, meron tayong volume dito. Yan. Then, ang gagawin natin, para naman sa boses, so ito yung -1 natin, kukuha tayo ng isang track, stereo track, dito sa baba naman siya. So, yung cursor lagay lang dito sa pinaka-unahan nung song. Then, i-hit natin itong record button para naman mag-record. So, subukan natin. Anyway, naka-stereo nga pala itong ating recording. Stereo siya. Kahit dun sa live. Pero may option ka naman na pwede mo kung gusto mo ng mono. Pwede naman. Pero, kung cover song lang din, i-upload mo lang, pwede ng stereo. Ganon din naman ang magiging resulta niyan after ng mixing kasi stereo naman talaga yung ating ginagawa. Maganda kasi yung mono na recording pagdating sa vocal kung hindi ganitong mga live yung session na gagawin mo ng recording. So kung track by track, pwedeng naka-mono. Mas okay siya i-mix, mas madali ka mag-balance, mag-panning at mag-EQ. So testingin na natin, hit ko lang yung record button. Maka-copyright na naman tayo nito. So, testingin na natin. Kanta lang ako ng maiksi lang. Dahil sigurado may copyright na naman tayo nito. Para po sa inyo lahat.
Joke lang. Kung nasan ka, sana ay naroon ako. Ang mahalin ka, yan ang ligaya ko. Dito sa ating puso, may munting paraiso. Naghahari pagmamahal at ang pag-ibig mo. Stop na. So, yun yung sample natin. Wait lang. So, yun yung sample. Pakinggan natin. Balik tayo dito sa umpisa. Then, solo natin yung ating ginawang recording. Then, hit natin yung play. Kung nasan ka, sana ay naroon ako. Ang mahalin ka, yan ang ligaya ko. Dito sa ating puso, may munting paraiso. Naghahari pagmamahal at ang pag-ibig mo. So, yun yung pinaka-basic na recording kapag -1 naman yung ginagamit natin. So, yan po yung ating tutorial para sa araw na to sa basic recording ng mga gagawin nating mga cover songs gamit ang Audacity at syempre yung ating sound card na nandito. Sana ay may natutunan kayo at nakakuha kayo ng idea do sa mga beginner na mga kaibigan natin. At kung may mga tanong pa kayo, pwede nyo akong i-message sa aking channel or sa Facebook. Hanapin nyo lang yung Kwentong Musikero. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsama sa akin sa araw na to. At hanggang sa muli po. Ako po si Val at ito ang Kwentong Musikero.